Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo nga po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos. At tayo po ay nagpapasalamat siyempre sa lahat po ng ating mga kasama na nagbibigay katiyakan na yung ating programa kasama po ang iba pang mga programa ay inyo pong masubaybayan, yan man ay sa radyo, pwede rin po sa mga online platforms. Tinatalakay po natin ang tungkol sa mga kaganapan ng Holy Week. Ano po? At sabi nga natin sa ating pag-aaral, para bang hindi mo iisipin na yung tinatawag na Palm Sunday, yung pagpasok ng Panginoon na kung saan siya po ay tinanghal, siya po ay kinilala, siya po ay pinahalagahan, mauuwi sa pagpaparusa at eventually sa pagpako sa kanya sa krus na magdadala sa kanya sa kamatayan. Parang ang hirap isipin, in just a matter of few days, biglang nagbabago. At sangayon nga sa ating natutunan na parte po ng dahilan kung bakit ito ay naganap ay dahil ang mga tao lumalapit kay Jesus, may mga expectation sila. Meron silang gustong mangyari, meron silang inaasahang mangyari, at kadalasan po, pagka yung agenda natin ay hindi na tumugma sa agenda ng Panginoon o yung gusto natin hindi na ganon ang gustong mangyari ng Diyos, dyan na po natin makikita. Humihiwalay na po tayo at para bang ang nangyayari susunod lamang as long as yung gusto natin, makukuha natin. Malungkot, pero yan po ang kadalasang realidad. People come to God with their own agenda instead of wanting to find out God's agenda and obey. Usually, ang nangyayari po is we want to come to God and impose our agenda. Kaya nga, nung hindi nangyari yun, ayan, ang tao po ay nagsumigaw na ng crucify Him. Take note, yan po yung mga dating sumisigaw ng Hosana at nagtatanghal sa ating Panginoon. Kaya sa ating pag-aaral ngayon, unawain po natin, bakit nga ba kinakailangang si Jesus ay pumunta upang ialay ang kanyang sarili? Alam nyo, napakahalagang bagay po yan sa kadahilanan na dito natin makikita na bagamat may mga pagkakataon na yung agenda natin hindi nag-a-align sa agenda ng Panginoon, kailangan nating makita yung superiority ng kanyang agenda. At yan po ultimately ay para dulutan tayo ng kaligtasan. Sabi ng iba, sana kinash na lang. No? Kasi tayo po nakafocus tayo sa immediate need. At hindi natin naiisip yung eternal problem natin. Ang naiisip natin is the temporal, the physical, the material and the financial. Kailangan po nating makita na ang mahalaga sa Panginoon ay yung spiritual aspect. Now, if you understand that, then alam mo rin kung paanong mas marapat na tumugon sa ating Panginoon. So, tingnan po natin ngayon, bakit kailangan natin ng Ebanghelyo? Bakit nga ba hindi na lang tayo pinayaman ng Diyos, tinanggal lahat ng problema? Bakit kailangan si Jesus ay mamatay sa krus? Well, para maintindihan natin yan, itong mga kaganapan, itong Holy Week na tinatawag, kailangan nating maunawaan ang ilang doktrina. And the first is the doctrine of sin. Alam niyo po, marami ang naniniwala na tayo po ay nagkasala, pero ang kadalasang pinagkaiba-iba, ano ba yung extent ng damage? Hanggang saan? Yan po. Ibig sabihin, marami po ang naniniwala na si Jesus po ay nag-alay ng kanyang buhay para sa atin, pero ang malaking pinagkaiba po, ano nga ba? Hanggang saan ba yung naging extent ng damage na ito? Kasi una, may mga naniniwala na bagamat kailangan nating ng tagapagligtas, pero
pag tinanong mo sila kung paano sila maliligtas, ang kanilang sasabihin ay dahil sa kanilang mga gawa. So in other words, they believe that Jesus died for their sins, and yet, interestingly, ang pinangahawakan sa kaligtasan ay sariling kabaitan. Alam niyo ho, hindi nagtutugma yun eh. Dahil pag sinabi nating si Jesus ay namatay para sa ating kasalanan, nangangahulugan po yun na siya ang tagapagligtas. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Di po ba? The moment na ating isipin na kaya nating iligtas ang ating sarili, para na rin nating sinabing hindi natin kailangan ng tagapagligtas. Naunawaan po natin. Hindi nagtutugma eh. Kinakailangang makita natin kung kailangan po natin ng tagapagligtas, so kailangan natin kilalanin na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Kung iniisip natin na kailangan at kaya nating iligtas ang ating sarili, hindi natin kailangan ng tagapagligtas. So, ang kadalasang issue po doon sa extent ng damage ng kasalanan. At marahil po ay yung mali na pagkaunawa sa kasalanan. So tingnan niyo po nung dumating si Jesus, meron pong mga makasalanan, yung talagang mga kinikilanan ng lipunan ng mga masasama. At meron din po yung mga, kung tawagin natin ay self-righteous. Yan po yung mga tagapagturo ng kautusan, mga religious leaders of their time. At ang kakaiba po rito ay ito, yung mga kumilala ng kanilang pagkakasala, sila pa ho. Yung mga tao na talagang nakinabang sa kaligtasan. Pero yung mga mababait, mabubuti sa kanilang pananaw, na ayaw kumilala sa kanilang pagkakasala, sila ho yung hindi nagtamasa ng kaligtasan. Kaya kailangan nating maintindihan bakit nagkaganon. No? I see at least three reasons. Ano po? Una, we create our own standards. Gumagawa tayo ng sariling pamantayan. Ang masakla po, sa pamantayang ginawa natin, pumapasa tayo O pumapasa ang marami or ilan. Ang sabi ng Bible, lahat ay nagkasala at walang umabot sa pamantayan ng Diyos. We find that in Romans 3, verse 23. Sobrang halaga po ng talata na yon dahil una, diretsahang sinabi na tayo po'y nagkasala. Pangalawa, nilinaw sa atin na may pamantayan at yung pamantayan ay pamantayan ng Diyos. Kailangan ho nating maunawaan yan kasi minsan may mga lalapit sa akin, sabihin sa akin, ibig mo sabihin, Pastor, yung mga mababait na taong kilala ko, makasalanan yan? Ay, ang hindi ho ako nagsabi niyan, ang Bible. At pangalawa, bakit mo nasabing mabait? Hindi po ba? Maaring mabait sa iyong pamantayan, pero muli, hindi naman ang iyong pamantayan ang pinag-uusapan dito, kundi pamantayan ng Panginoon. So we cannot create our own standards. Paminsan nga, kagaya ng sinasabi sa Mark chapter 7. No, tingnan po natin to kasi mahalagang talata rin to Mark 7 verse 7 to 9. Ito naman po ay may kinalaman sa mga pagsunod ng tao sa kanilang sariling mga man-made traditions. Ang sabi ho ng passage, again, this is Mark 7, 7 to 9. Ang pagsamba nila sa akin ay walang kabuluhan. Pawang tuntunin ng tao ang kanilang katuruan. Ang mga utos ng Diyos ay inyong tinalikuran at ang mga kaugalian ng tao ang inyong sinundan. Sinabi pa niya, ang huhusay ninyong magpawalang bisa ng mga utos ng Diyos para masunod lang ang sarili ninyong kaugalian. So tingnan niyo po yung sinasabi nitong passage. Mabigat ito dahil ang pinapaunawa po sa atin dito, una, yung pamamaraan ng tao ay diretsahang sinabi ng Diyos, hindi katanggap-tanggap. Ang sabi pa nga niya dun sa verse 6, na po sa nauna pa, mga pakitang tao. Ano pong ibig sabihin? Na yung kanilang pagsunod ay hindi po sa layunin na ang Diyos ay mapapurihan. Ito po ay para sa layunin na ang sarili ay maitaas. Yan po ang problema dyan. They were exalting themselves. At sa pagtataas ng kanilang sarili, na-miss po nila yung pamantayan ng Panginoon. Pangalawa, tingnan niyo po, hindi ho ito mga taong intentionally gumagawa ng masama. They were trying to worship God. Pero ang sabi ng passage, maliwanag po ito, ang sabi ho rito, ang pagsamba nila sa akin walang kabuluhan. Nakita niyo po yon?
walang kabuluhan. Sa pamantayan ng Diyos, it was not acceptable. Bakit? Sapagkat isinantabi nga nila yung katuruan ng Diyos para magbigay daan sa sarili po nilang mga, kung tawagin natin ay tradisyon at mga kinagisnan. Kasi po, paminsan, itong mga traditions natin, nagbibigay ito ng feeling na na para bang satisfied tayo, okay tayo, pasado tayo at katanggap-tanggap tayo. Pero maling pamantayan, di po ba? Maling pamantayan. Ang Bible po sinasabi sa atin na talagang tayo po ay makasalanan. So, we cannot create our own standard and assume na dahil tayo po ay nakapasa sa ating sariling pamantayan, ay okay tayo. So, yan yung unang problem. But hindi nakikita ng tao yung kasalanan because we create our own standards. Pangalawa, yung comparison. Ito, madalas nating madinig to. Ang solusyon po sa kasalanan is repentance. Pero alam niyo po, sometimes we want to feel better without repenting. Paano yon? Comparison. Di ba, naririnig nyo na rin siguro to, yung sinasabi na, bakit si ganito? Bakit si ganyan? O mas masahol pa nga si ganito. So, ano pong mapapansin ninyo? Na doon sa comparison na yon, may ilang bagay na nangyayari. Una, yung mali ay nadja-justify. Na para bang, okay na ito, total, mas mainam ako kumpara sa iba. Pangalawa, walang repentance, di ho ba? Kasi nga nag-compare ka parang hindi mo makita ngayon yung need to repent dahil ginawa mong pasado sa pamantayan ang isang bagay na hindi naman talaga pasado. Kasi nga gumawa tayo ng sariling pamantayan. Ano pa? Ang isa pang problem nito is ginagamit nating pang-justify sa ating pagkakasala yung kahinaan ng iba. Kaya nga, minsan ito na nga pag namali na ho tayo ng standard, yan na ho talaga ang kahihinatnan niyan. Yung hindi dapat, nagiging karapat dapat, yung mali, nagmumukhang tama. Yan na nga po. So we create our own standards. Number 2 is comparison. And thirdly, yung kultura. Kasi yung kultura natin, it normalizes sin. Yung kasalanan na hindi katanggap-tanggap, pag ginagawa ho ng marami, para bang nagmumukhang normal. Yung normalization of sin, yan po ang nakakatakot Kasi sometimes it happens because of the law, may mga batas na nagpapahintulot sa mga bagay na ayaw ng Diyos. Sometimes it is because many people do it. Hindi ba? Parang simpleng pagtawid sa kalsada. Pagka ikaw yung tumawid sa tama, tapos lahat tumatawid sa mali, parang ikaw yung may diferensya. Di ba? Ano pa? Dahil namumuhay tayo sa mundong makasalanan, yung mga bagay na mali rito, tanggap Sasabihan ka lang ng, pasensya na, tao lang. Para bang justification na yon to do wrong. But again, mga kapatid, kinakailangan tingnan natin, ano ba yung pamantayan ng Panginoon? Ito napakaganda, no? If you go to Romans chapter 3, binibigyang linaw po tayo sa aklat na ito kung ano po ang role ng kautusan pagdating po sa kaligtasan. Kasi again, maraming nag-aakala, kaya nga binigay ang kautusan, sundin mo para maligtas ka. Ay hindi po, may kaugnayan po ang kautusan sa kaligtasan, pero hindi po ito ang daan natin sa kaligtasan. Tingnan niyo po ang sabi sa Roma chapter 3, verse 20 at mga sumusunod. Napakaganda po ng tinuturo sa atin sa passage na ito. Ito po ang pinapahayag. Sapagkat walang sino man ang tinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sa halip, ipinapakita ng kautusan sa tao na makasalanan siya. Sa English translation, the more we understand the law, the more we understand how sinful we are. So, ibig sabihin, ang purpose po ng kautusan ay hindi po yung gawin mo to para maligtas ka kasi hindi nga natin kaya So, bakit pa binigay ito? Di ba? Sasabihin ba sa'yo ng Bible na, okay, walang umabot sa pamantayan ng Diyos, tapos bibigyan ka ng imposibleng pamantayan para abutin? Hindi po.
Kaya binigay po yung kautusan, etong sinasabi, upang maunawaan natin yung ating desperate na kalagayan. Sapagkat pinapakita ng kautusan sa tao na makasalanan siya. Iba ho kasi yung sinasabi nating makasalanan tayo, maybe we are admitting to some sins, pero kailangan nating makita rito yung desperation. Yung pagiging makasalanan natin, hindi natin kayang iligtas ang sarili natin, kaya nga may tagapagligtas. Hindi natin kayang dagdagan yung kaligtasan dahil sapat naman yung inalay ni Kristo. Kaya nga, tingnan nyo po, itutuloy natin. Ang sabi ho dito sa verse 21, ngunit ngayon, inihayag na kung paano tinuturing ng Diyos na matuwid ang tao. Ito'y hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ang kautusan at ang sinulat ng mga propeta ang nagpapatotoo rito. Ang tao'y tinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo at walang kinikilingan ng Diyos. Kaya ang sino mang sumasampalataya kay Hesukristo ay tinuturing niyang matuwid. Ang ganda nito, no? At ang linaw, ang pinapaliwanag po sa atin itong talata, okay, tinatry mo sundin yung kautusan, pero anong napansin mo? Ang napansin mo, bakit hindi ko magawa? Kahit alam ko, hindi ko magawa. Pangalawa, bakit parang kung ano yung salungat sa kautusan, ginugusto ko. So yan po ang minumulat tayo ng kautusan, yung realization na ba't ako ganito? Bakit alam ko namang mali? Bakit gusto ko? Bakit gusto ko namang doon sa tama? Bakit gusto ko rin yung mali? So yan pong mga yan ay minumulat tayo dyan ng ating pagiging makasalanan. Kaya nga, ang linaw-linaw po. Ngayon, ang problema nga, kasi nga, pag hindi ka naman nagbabasa ng mga pamantayan, hindi mo alam. I remember, no? Halimbawa, pag kayo po ay nagmamaneho sa mga unfamiliar places, may mga times, may mga, kung tawagin natin, mga ordinansa o yung mga batas ng LGU, na pag hindi ka familiar, minsan nababiolate mo, lalong-lalo na pag hindi mo nakita yung mga nakalagay na babala, di ba? Halimbawa, bawal tumawid, bawal sumakay, ayan, bawal lumiko. Minsan po, dahil hindi mo nakita yung sign, nag-assume ka. Alam niyo ho ba na kahit hindi niyo alam yung mga batas, pero pwede kayong hulihin? Sabi nga, kahit sa kaugnayan sa Panginoon, ignorance of the law is not an excuse. So kailangan basahin natin ang Biblia dahil ang problema nga po, lumikha tayo ng kanya-kanyang mga pamantayan. It makes us feel good, but in reality, it is an abomination before God. Tingnan niyo po mga kasanayan. Yung bang kagaya ngayong Holy Week, may mga magpapapako, may mga magpipinitensya, and several times na in-interview po ang mga taong ito, they would say na para makabawas sa kasalanan. Bakit po? Ang ibig ba nating sabihin ay hindi ba sapat ang ginawa ni Jesus? Bakit po? Ang ibig ba nating sabihin may kakayahan tayo na tayo po ang magbawas ng ating kasalanan at hindi natin kailangan si Jesus? Nakita niyo po yung problema? Hindi lang ito issue ng tradisyon. Nakasalalay po rito yung pagkaintindi natin sa kaligtasan. Kaya nga, pagkaakala mo, kaya mong iligtas ang sarili mo sa pamagitan ng kautusan, malaking problema po. Naalala ko yung sinabi sa Galatia chapter 2 verse 21. Ang sabi ho nitong passage, hindi ko binabaliwala ang biyaya ng Diyos dahil kung maituturing na matuwid ang tao sa pamamagitan ng kautusan, walang saysay ang pagkamatay ni Kristo. Ulitin natin, napakaganda ho. Hindi ko binabaliwala ang biyaya ng Diyos dahil kung maituturing na matuwid ang tao sa pamamagitan ng kautusan, walang saysay ang pagkamatay ni Kristo. Nakita niyo po yung emphasis nitong passage? Kung kaya naman pala nating maligtas sa ating gawa, hindi nating kailangan si Kristo. Kung naniniwala tayong si Kristo ay ibinigay nga para sa ating kasalanan, tapos ang pinanghahawakan natin ay ang sariling pamamaraan, binabaliwala natin ang biyaya ng Diyos. Yan po yun. Kaya nga, kung inaaral natin ang Bible, lalo nating maintindihan, teka lang, una, hindi ko alam tong mga kautusan na to, dinalaman mo. Pangalawa, alam ko yung kautusan, pero bakit gumagawa pa rin ako ng mali? So again, it leads you to understand
that you need a Savior. Kailangan mo ng tagapagligtas. Kaya hindi ho pwede yung gagawa tayo ng sariling pamantayan, magkukumpara tayo sa ibang tao, o kaya total ginagawa ng marami, okay lang yan, tao lang tayo. Hindi po mga kapatid. This is exactly why Jesus was sent to die on the cross for us, because sin, although it is acceptable to many, it is not acceptable before the Lord. Hindi ka tanggap-tanggap sa Panginoon. Kaya nga kung inyong papansinin, meron pong mga, paminsan ang tao may mga kategorya pa sa kasalanan, di ba? Meron siyang kasalanan na mortal sin, venial sin. Sa Panginoon, pare-parehas yan eh. Whether ikaw po ay gumawa ng 50% na kasalanan, meron kang 80%, 90% na kasalanan, in the eyes of God, if you are not 100% holy, then you fail the standard. Hindi ka umabot sa pamantayan. And take note, dalawa po ang makikita natin dyan. Yung mga taong makasalanan pero ang tingin sa sarili ay matuwid, self-righteous. They need a Savior. Yung isa naman, Lord, masyado na akong masama, hindi na ako pwedeng maligtas. No such thing. Jesus died for all. Gustong-gusto ko ho yung John 3:16. At malalo nyo ma-appreciate yung John 3:16 pag nakita nyo yung dalawang characters na before and after John 3:16. Yung una, si Nicodemus. Pinaliwanag ho na siya ay teacher of the law, an expert. Mataas ang kanyang posisyon. He was a Jew, he was a religious teacher. So sa pamantayan ng tao, ito yung pwedeng gamitin nating sukatan ng taong mabait. Pero hindi nga sa pamantayan ng Diyos, hindi pumasa. Kaya nga pumunta siya kay Jesus. The other person sa John chapter 4 is the Samaritan woman. Total extreme. Kabaliktaran po ni Nicodemus. Nicodemus, lalaki, Samaritan woman, obviously babae. Yung isa po ay Hudyo, yung isa is half-breed. Yung isa po ay sumusunod sa kautusan at tagapagturo. Yung isa naman, yung kabilang extreme, makasalanan. Pero alam nyo, at the center is God's grace. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Mga kapatid, hindi natin alam ang eksaktong date kung kailan po yung namatay ang Panginoon. Pero ang importante, namatay siya para sa atin. And that is what we are remembering this week. Kapatid, kailangan mong makilala si Jesus. Maybe you're thinking, hindi ko kailangan dahil mabait naman ako. The Bible tells us, lahat nagkasala. Or iniisip mo, masyado na akong masama, hindi na ako maililigtas. Kaya nga may biyaya. Ang kailangan lamang ay kilalanin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. So sana po naging pagpapala itong pag-aaral na ito at nagdala sa atin sa isang mas malalim na appreciation ng biyaya ng Panginoon. So dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.